Unggoy-unggoyan nga muna tayo. Ay, alam ko, yan ba yung baraha? Yung ganon? Talagang napakain tuloy si Tito Ronald kanina sa story ko ng ng saging eh. Akala ko unggoy. Yeah. Okay. Oh, ba't ba? Ba't Unggoy-ungguyan. pinipikon yata tayo eh. Parang okay. Hindi ba? Yeah, Ganon na yeah, palang mga atake ngayon. Napikon ka naman. In a way, Nakita yes. na ko dun sa character. Nakita nyo ba? Nakita ko. Napanood Para ako. siyang animated feature. Oo. Oo. No? Of course, we know kung AI generated gusto nila na kasi. mapikon tayo doon. Pero, Oo. sorry, basta the fact na gumawa kayo ng Ayan, ganyan, oh. baka kayo yung pikon na pikon sa amin. Yeah. Diba? Kasi na sila napunta na sila sa ibang level ng diskurso. Oo, oo. At saka kita mo na talagang pinatutungkalan yung Pilipinas kasi tingnan mo nakasalakot, nakabarong Tagalog. At saka karaoke. May karaoke nga. Ay, huwag niyo kaming hinahamon ng kantahan. Ayun na, Oo, gusto tas nyo ba yung ng unggoy- kantahan? Yung unggoy minamandoan, no? Ng dalawang, Correct. ano yung dalawang kamay na yun? Japan Ano ba? and US. Ayan. Winater Canon. Oo, Winater Winater Canon Canon pa. pa. Diba? So alam mo talagang Pilipinas, tas nagpakita pa ng arbitral award. One thing sure, Hawak-hawak niya. hindi mukhang kontrabida yung representation ng Pilipino dyan. Oo. Kahit ginawa niyo yung unggoy, mukhang lovable. Yeah. Okay? Hi, Oo. anyway. Parang ang tingin ko gusto nilang palabasin na sunod-sunuran. Oo nga eh, pero sorry But you know, unggoys are matalino. On one hand, oo. Totoo. At saka, kung sa Planet of the Apes kalaunan ang mga ape ang nag-rule sa buong mundo. Hello? Parang medyo kontrabida sila doon. Kontrabida hala sila doon. Okay. Anyway, sa mga hindi po updated, baka kasi busy sila ngayong Friday. Yes. At hindi alam na yan nga po yung usap-usapan ngayon sa internet. Bibigay sa atin ni Masi ang detalye niya. Yes, mga kapatid, ito na nga kinundi na ng iba't ibang opisyal at ahensya ng gobyerno ang AI-generated video na inilabas ng Chinese state media na tila kinukumpara ang mga Pilipino sa unggoy. Para sa Department of Foreign Affairs, hindi raw ito katanggap-tanggap at labis itong nakakainsulto at nakakabahala. Patuloy daw na tinatama ng Pilipinas ang mga maling naratibo at pagbaluktot sa 2016 arbitral ruling. Sabi ng DFA, lumampas na raw sa maayos na diskurso ang inilabas na video dahil gumamit ito ng mapanlait na larawan para hamakin ang dignidad ng mga Pilipino. Para naman kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, kahiya-hiya ang ganitong klaseng propaganda mula sa isang bansang nagpapakilala bilang responsabling leader sa Asia. Ang aktong ginawa ng state-run media ay nakakaalis ng pagkatao o nakakababa ng pagkatao kaya hindi na raw ito dapat ipagwalang bahala. Sinuportahan din ni Senador Robin Hood Padilla ang pahayag ng DFA. Nararapat lang na kondinahin ang mapanghamak at racist video mula sa Chinese state media. Pero pinalaga naman ni Padilla si Philippine Coast Guard lead spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Si Tariela raw mismo ang nagpasimuno ng gulo sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagbabaraw sa antas ni Tariela ay pagkalimot sa ating Asian heritage. Kasabay nito ang ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award o pagkapanalo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang gusto kasi ng Department of Foreign Affairs, tanggalin. Nagdedemand sila doon sa Chinese state media na tanggalin yung video na yan. Hindi naman talaga maganda. Well, ganyan naman talaga kung mahina yung argumento, di ba? Sabi nga nila, ad hominem. Ad hominem. Yes, Character attack. Yeah. Okay. O di ba pag hindi na natin kaya yung diskurso, ang sasabihin mo lang, pangit ka! Oo, Parang ganun na lang. ganon ang Oo, nangyayari. unggoy ka! O di ba? Parang batang, away bata. no? Nagiging away Oo. bata kasi hindi mo na alam kung paano i-defend yung sarili mo. So pumupunta ka na sa ganung klase ng diskurso. Paano kasi i-defend? May arbitral ruling na. Paano sila mag-argue niyan? Kapag Pero- ka naman yan ay dinepensahan pa ng mga makatsay na nating mga hindi lang opisyal, kundi yung mga kababayan natin na Propagandista. netizen. Oo, netizen. Alam nyo naman na iniinsulto na kayo, so dapat hindi kayo kumakampi pa sa ganyan. Okay, marami pa ibang reaksyon. Yes! So, unahin natin yung kay
Admiral Tariela. Kasi Oo. nag-guest yan kanina sa sa Storycon. Oo. Usap ng mga editors natin. Go ahead, Chiki, pakibasa. Oh, doon sa satire, pinagsusorry mo ako. Pero itong Chinese Embassy, hindi mo pinagsusorry dahil tanggap mo na unggoy tayo. Ano ba ang meron ng China para hindi mo pagsorry? Senator Robin Hood Padilla. Or Senator Robin Padilla pala, nakalagay. So, I mean, in all fairness, si Senator Robin nga po ay nagkaroon na ng reaksyon or nagbigay na ng kanyang pahayag tungkol dyan sa animation. Ayan, pero yun nga, meron pa rin pong nakita si Ginoong Tariela na hindi maganda sa mga tinuran ni Senator Robin Hood Padilla. Puntahan ko lang iba mga senador parang gusto kong isa-isahin yung mga senador pero parang may mga senador na mukhang hindi nagsalita talaga no? Pero at least si Senate President Sherwin Gatchalian ay merong komento tungkol dyan. Sinabi niya, "We condemn the abuse and mockery of the dignity of Filipinos. The media bears a great responsibility in shaping how countries view one another and this should not be misused." O wag daw gamitin ng hindi tama. Freedom of expression, even in political disputes, is not a license to dehumanize people. Racism has no space in any society that values truth and civility. Aside from him, si Senator Kiko Pangilinan ay meron ding reaction dyan. At ang sinabi naman niya ay yung kanyang panawagan sa pamahalaan ng People's Republic of China na agad ditong utusan ng China Daily na alisin yung naturang video na yan. Humingi po ng malinaw at pampublikong paumanhin ang senador at papanagutin daw ang mga responsable sa paglikha ng pagpapalabas nitong pang-insulto na ito. Yung mismo sinabi ni Senator Robin Hood Padilla, ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakabababang paraan ay hindi katanggap-tanggap at nararapat lamang na kondenahin. Yes. Oo. Pati si Senator Zubiri, kasama siya dun sa pagkondena dito sa ginawa ng China Daily na racist video na nagpapakita na mga unggoy ang mga Pilipino. Parang nag-glorify pa daw yung violence against our people kasi makikita nyo may pagkanyon doon, di ba? So, para sa kanya, China has crossed the line but we will take the high road and refuse to answer such provocation with the same contempt. Yan. Ang mga pahayag ng ilan pong mga senador na agad po na nagbigay ng kanilang pagtutol sa ginawa po nung isang media na nakabase doon sa mainland China. I wonder if meron bang private media sa China? Kasi parang lahat ay state naman. run eh. Kasi di ba pag nagko-cover ka sa China, makikita mo yung mga kasama mo rin talaga ng mga Chinese media. Lahat yan susunod sa kung ano man yung sinasabi ng government. Kontrolado ng Kontrolado government. nila yan. At saka kung ano man yung lumalabas dun sa TV, sa radio nila, kontrolado rin talaga ng gobyerno nila. Pati social media, di ba? Yes, Kontrolado lahat dun. kahit nga tayo na mga media, kapag nagpunta tayo Pagbibisita ka sa doon, China, ang hirap-hirap mag-cover kasi controlled din nila yung social media accounts natin. yes. At kapag nakita nilang gumagamit tayo ng mga US na social media accounts, dapat may VPN pa. Dapat may VPN. Para makagamit ka doon. Ako nga nag-cover, pero yung isang beses na nagpunta ako doon na hindi for coverage, talagang, dahil alam nila, kasi tanong ko kung ano ang trabaho mo So, Yes. lalagay mo doon, journalist ka, di ba? Yes. Saka, papagawin ka ng waiver na hindi ka magpupunta doon to work as a journalist. Oo. At dapat hindi mo yung labagin. Oo. Diba? So, tapos, pagdating mo nga doon, hirap na hirap ka kasi wala kang social media. Ang hirap mag-cover Ang talaga. lungkot. At saka alam mo Not to yung... say na hindi maganda doon. Okay Ay, naman. ang ganda. Maganda sa Beijing. Napakaganda. Pero, ang problema doon, yung halimbawa, magla-live report ka. Pag Ang hirap. matagal kang naka-standby na nakataas na yung signal mo, magugulat ka lang, bigla mo puputol. Na-detect na nila, puputulin ka Correct. nila. Agad-agad. Ganon ka-challenging report dyan sa China, lalo na kapag foreign journalist ka. That's Oh. So sila ata ang unggoy. Mga sumusunod lang sa kanilang gobyerno.
Ay, naku, di ba yung Superman? Oo. Yung pinakahuling Superman, ha? Yung pinaka-latest before si Supergirl. Hindi ko nakita yun. Si Napanood Supergirl ko kasi kasi yun. kakapalabas lang, di ba? Oo. So yung reboot ng Superman na kasama dito sa Supergirl series na ito. Oh, yeah! Guess niya kung anong kalaban. Kaaway. Sinabi niya. mo na yun dati sa atin, Unggoy. mga unggoy. Oo. Mga unggoy na considered as trolls. Ayan. Ang galing nga ng analogy nun. Talaga sila yung nagtotrolls. Yes. Kumukuyog. Kumukulong. Correct. Kumukuyog. Pero Online. yung maganda yung timing niyang movie na yan. Correct.